hello! Good morning! Isang magandang umaga na naman po sa inyong lahat. Ayun. Magandang panahon ngayon. Tumila na yung ulan. Siguro init na mamaya. Anyway, before anything else, gusto ko munang bumati ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Yun, kakahatid lang namin dun sa aming unikaiha. So yeah, hatid ko naman yung aking wife dun sa kanyang work. Yun, so ganun lang lagi araw-araw, routine. Yeah, hatid sundo at sa hapon. So nahatid ko naman sila sa kanan, sundo ko sa hapon kasi ako ay ang work ko hanggang 4 o'clock lang. So 4:30 yung labas ng wife ko, yung anak ko 4:30 din. So sunod-sunod na yung pagsundo ko sa hapon. Anyway, kaya ngayong araw is just day. Yeah, and then continuation ng aking life and experiences namin dito sa Canada. Ayun, kahapon na-share ko sa inyo yung yung experience ko dun sa una kong trabaho dito sa Canada, which is dun sa isang poultry farm. Yun nga, so pinaiksi ko lang. So na-share ko lang yung mga hindi magandang experiences ko doon. Pero madami din namang okay. Pero yeah, para sa akin hindi magandang experience yun. Hindi smooth na masyado. Hindi kami nagkasundo na employer ko. So nag-complain ako. Usually nangyayari yung mga ganyan. May mga Pilipino na naabuso, hindi lang marunong ipaglaban yung karapatan nila, which is yun ang mali. Dapat fight for your rights. Kahit pa nandito ka sa Canada, kahit pa sabihin na pauwiin ka o ano, imposible. Maraming paraan para let's say hindi ka mapauwi or ano, 'di ba? May mga employer kasi na gano'n, na minsan talagang abusado, mga abusadong employer. Hindi mawawala yan. So yeah, nagiging problema ng mga temporary foreign workers before, until now may mga ganon. So yeah, so ngayong araw naman, so i-share ko naman sa inyo yung pangalawa kong trabaho nung ako ay naging farm manager dito sa Abbotsford, dito sa place kung saan kami nakatira ngayon. Yan. So yeah, alam naman natin na tawag dito, maraming Pilipino sa iba't ibang lugar sa buong mundo, iba't ibang bansa. Maraming Pilipino, iba't ibang ugali. Yeah, may meron tayong mga ugaling Pilipino na hanggang ngayon ay or hindi talaga mababago. Ayun. So yeah, so nung time na umalis na ako doon sa doon sa dati kong employer, doon sa Richmond, kasi na-approve na nga yung PR ko, madaling salita, na-approve na. So ang ginawa ko, tinapos ko na lang yung kontrata. Yun. So ang nangyari, bago matapos kontra ko, mag-apply na ako ng ibang trabaho. So meron akong in-apply dito sa Abbotsford. Yun, nakuha ko naman yung trabaho. Nag-apply ako doon, natanggap naman ako, and then tumira ako ay doon sa accommodations nila. Pero PR na ako noon. Karamihan ng worker doon is mga contract worker under work permit. So nag-usap kami ng owner, in-interview ko, sabi niya maraming problema dito sa farm,
lalo na yun sa mga tao. So ang ginawa ko, nakiusap sila sa akin. Ang nagiging role mo dito as supervisor, i-oversee mo yung mga tao. Bukod dun sa trabaho mo dito sa farm, i-oversee mo. Ikaw ay magtingin sa mga tao kung anong mga ginagawa, sabihin mo sa amin. So ako kasi masuno rin ako. Sinusunod ko yung tamang, kung ano yung trabaho ko. So sa madaling salita, kung ano yung trabaho mo, gawin mo, 'di ba? So ginawa ko 'yon. And then nag-observe ako for 2 weeks, 3 weeks. And then 1 week pa lang nakita ko na agad yung marami na ako nakitang mali. So yun yung sinasabi ng boss ko. Marami na silang nahuli doon na natutulog. Kaya mga ganon. Kaya gusto niya makita o yung mabantayan yung mga taong yun para alisin na dun sa dun sa company. Gusto nilang magkaroon ng matibay na konkretong ebidensya para mapalis, magkaroon ng mabigat na dahilan para let go na nila. So yun yung nangyari. Na-observe ko maraming yung mga worker na tawag doon, nagpepetics lang, hindi nagtatrabaho man konting oras, and then pahinga, mahabang pahinga, nagtatago sa mga rooms, natutulog bago magsimula ng trabaho. Palibhasa yung may-ari bihirang pumunta doon sa farm. So yung farm manager naman, pamangkin ng may-ari, walang pakialam. So pati yung farm manager natutulog din. So being isang farm manager, dapat huwag ka magpapakita ng ganun. Pakita ka nagtatrabaho. So yun, maraming ganun. Nagta-time card na nandun pa sa accommodation, nagpapa-time card na bababa mga 30 minutes before after nilang nakukonsumo na yung 30 minutes, pero naka-time in na sila. May mga ganon, maraming ganon. So ako observe lang. Mayroong Pilipino doon na kababayan ko, mayroong mga hindi ko kababayan, galing ng ibang bayan sa atin sa Pilipinas. Pero meron doon mga pag-aawain kayo, chismoso, chichismis ka doon sa isang pag-aawain kayo, gagawa ka ng istorya. So ganun, may ganun doon, iba't ibang yung ugaling Pilipino na dala dito. So yun, ginawa ko trabaho ko. And then sinasabi ko doon sa may-ari kung ano nakikita ko, ganito, ganyan. Yun. So itong farm na pinasukan ko na to is organic broiler farm. So meron silang kalahating milyon na broiler, pero organic lahat yun. So meron silang 42 na floors, 21 buildings, puro organic yun, double decker, may second floor yun. So yun, after mga unang-una, mga kasundo ko yung mga nandun, talagang pinakinggan ko sila kung ano mga kailangan nila. And then ang gusto nila mangyari, gayahin ko, maging ganun din yung gawin ko kung anong ginagawa nila. May mga ganon. Hindi rin ako marunong makisama. Marunong ako makisama lang. Pero yung makikisama ako sa inyo dun sa maling gawain, yun ang hindi ko gawain. Hindi ako ganon. Yun. So nung ma-bird flu yung farm, tinamaan ng bird flu, nag-cleaning kami lahat. So yun, nag-cleaning kami. And then pa lang ako noon, 5 months sa company. So ang ginawa, sinumbong ko yung farm manager. Sabi ko wala namang ginagawa yung pamangkin nyo patulog-tulog lang dyan kaya ang pangit ng production nyo. Biruin nyo, nagsiship ng 49 days na organic broiler, ang timbang 1.9, 2.1, 49 days yun dapat.
mas mataas doon. So yun, and then kinausap ako ng may-ari, nag-cleaning kami lahat. And then nung boss ko, nung madali na kami matapos, kinausap ako, sabi niya, there's a big changes na mangyayari, sabi gano'n. Sabi ko okay, so i-offer sa iyo yung position ng farm manager. So 5 months pa lang ako sa company. Sabi ko, in-offer sa akin yung take over ko yung farm, so ako yung mag-manage. So anong nangyari, sabi ko dun sa boss ko, teka muna, I'm not ready yet. I'm not ready. So i-manage ko yung tao saka yung farm. Kung farm lang okay lang, manok, pero yung tao baka hindi ko kayanin kasi alam ko ugali ng mga tao. Sabi ng boss ko, hindi, huwag kang mag-alala, suportahan ka namin. Yung mga ayaw mo dyan, yung mga Pilipino na matitigas ang ulo at ayaw sumunod, ayaw makipag-cooperate, tanggalin natin, palitan natin ng bago. Nasa iyo yung decision, ikaw mag-decision, kami ang bahala. O yun, sige. And then yun na nga, matapos na yung cleaning, nag-start ulit kami ng production. Napaayos ko yung production, gumanda yung production, may mga changes akong ginawa. Ang hindi ko lang nakayanan yung mga tao. So yun na, binabackfight na ako. Pag nakatalikod ako, yung isang chismoso doon, pinagpaparasiraan ako doon sa ibang mga kasama, mga worker doon. So ako, hindi nararamdaman ko, malakas yung ano ko, nararamdaman ko kahit hindi ko nakikita, pero nararamdaman ko. And then saka ako, araw-araw ako nasa loob ng barn, umiikot ako, kaya alam ko lahat ng trabaho nila, alam ko yung mga ginagawa nilang mali. Ginawa ko yung mga maliliit na kwarto doon na rooms, yung mga generator rooms, pinapadla ko lahat yon para hindi sila magtumambay, para mamahinga ng pagkatagal-tagal. And then miniting ni boss lahat yun. So yung isang kababayan ko na inaway-away ako, hindi ko naman dahilan. Butis yan. Yeah, basta pinagtulungan nila ako. Yun, alam niyo naman, typical na ugali ng mga Pilipino, mga ganyan. Pag na-overtaken mo yung iba ang tingin sa'yo. Kasi ako, bago pa lang ako, 5 months pa lang ako Tapos pina-take over na yung farm sa akin. Kasi malawak yung experience ko sa poultry. Sa Japan, nasa Japan pa ako. Sa poultry na talaga ako. Livestock, swine, sa dairy. Yun. So yun nangyari yun. So yung mga Pilipinong and then gano'n nang nangyayari, minanage ko ng maayos, nakikisama ako sa kanila, nile-level ko yung sarili ko sa kanila, pero hindi nila ako maintindihan kasi nasanay sila doon sa unang farm manager na petics, nagpapahinga. Ayaw ko yung gano'n kasi sa yung oras binabayaran. Ang prinsipyo ko kasi, sumunod tayo sa rules. So nagtatrabaho ka ng 8 hours, gawin mong 8 hours. So maging patas tayo, huwag tayo mangdaya. Ganun din yun. Tapos gusto nilang manghingi ng salary increase, nandadaya nga kayo alam nung may-ari, kaya kayo ay hindi pinagbibigyan kung anong gusto nyo, kasi nga nagdadaya kayo, nag-cheating kayo dun sa yun yung hindi nila maintindihan. Gusto nila pansarili lang hinihisip nila. Dapat mutual, kung ano yung gusto mong mabigyan ka ng magandang ng company, susundin mo sila, di ba? Mga ganun. Mga kababayan natin masyadong mga ewan hindi nila ako naintindihan. So one time talagang ewan ko, may yung dalawa, yung isa talagang matigas ang ulo. Kinausap ko yung may-ari, sabi ko, hands on na ako dyan, ayaw ko na sa taong yan kasi hindi ko na kaya. Kung
gusto nyo ako nalaalis, sabi nila wag, kami bahala dyan. Yeah, yun. So binibigyan ko lang siya ng trabaho, pero hindi ko na iniimikan. Bahala ka dyan, magtrabaho ka. May ganon. Yung isa naman, ganon din. Binabanatan ako ng binabanatan, pero kinakausap ko pa kasi kababayan ko nga nakakaawa kasi wala nang mag-isa lang. Pero balasubas talaga. Ewan ko sa taong yun, masyadong So one time, yun, yung last year, kasi malis ako dito dun sa dating company na yun, sa broiler farm na yun, last year April. So January last year 2025, medyo nakaramdam ako ng hindi maganda. Tapos yung isang kasama ko doon na sinasabihan niya ako na daw, mag-meeting kami kasi ganito ganyan. Sabi ko, bakit anong pag-uusapan? Kasi ganito, may mga complaint sa'yo. O, sabi ko, sige. Sabi ko, hindi tayo mag-uusap ng tayo-tayo lang. Mag-uusap tayo, nakaharap yung may-ari. Lahat. So, nag-set up ako ng meeting dun sa may-ari. Pumunta yung pinaka-may-ari, si boss, yung anak, yung HR, right hand ni boss. Saka yung isa doon, yung nutritionist na right hand, parang right hand ni boss. So lahat, sabi sa akin ng may-ari, huwag kang mag-alala Jason, ka-back up kami sa'yo. Kami magsasalita, huwag kang magsalita. Pagtatanggol ka namin, ganun. Kasi nabuo ko yung tiwala ng may-ari. Yun yung maganda doon. Yung band namin, yung naging strong yung band. Yung connection. So yun, din nag-meeting kami. At talaga binira nila ako. Sabi, sa lahat ng ganito, ganyan, tinitreat mo kami. Ipaliwanag naman ako. Sabi ko, hindi pang titreat yun. So nagsalita si boss. Sabi, hindi treat pang mamaltrato yung ganun. Hindi ganun yun. Kung ganun ginagawa na Jason, tanggalin namin yan. Ito ganyan. So basta pinagtanggol ako. Tapos yung isang kababayan ko, binira ko na talaga doon sa meeting na. Sabi ko, ikaw, sa harapan ni boss, sinabi ko, nagdadaya ka ng oras mo. Ginanon ko, bumawi ako. Nagpapa-time card ka kay ganitong tao, tapos hindi ka agad magtatrabaho. Umusok ang ilong ni boss. Talagang nagmura. Dadaya kayo tapos alam na niyang tatanggalin na siya. So nag-resign na lang. Kasi guilty siya Nag-resign siya kasi guilty siya. So yun namang isa, kung meron lang ako ebidensya na tatanggalin na talaga din yun. Isang final na siya Kasi ang ginawa naman itong isa, hindi naman sa pag nanakaw pa rin yun stealing pa rin yun. Nagkukuha siya ng manok doon, pinamimigay niya sa labas. Kahit pa sabihin mong isa o limang piraso, organic yun, may mahal din na presyo na dapat magpaalam ka sa may-ari. Di ba? So yung mga ganong pinagalitan sila lahat. And then nung umalis ako doon sa farm, nag-resign din ako doon kasi hindi maganda yung benefits nila. So, although kinausap ko yung may-ari, sabi ko, pwede mo ba akong bigyan ng kami ng magandang benepisyo dito, dagdag benepisyo. Sagot sa akin ng may-ari, hindi ko kaya kasi marami daw siyang binabayaran. So okay, ganon, maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Yun, sa isip-isip ko, hindi ko sinabi. And then yun, nagpaalam ako doon sa company. And then napaayos ko nakatulong ako doon para mapaayos yung production. So nagtutuloy ngayon yung isa sa mga matatagal na doon, pero okay naman sa ngayon. So yun yung mga experiences ko
doon sa mga kababayan nating Pilipino na naging na-handle ko, and then doon sa farm na yon. So maganda naman yung ano ng may-ari, pakikitungo. Hindi naman sila abusado. Hindi lang maintindihan itong mga kasama kong Pilipino. Kuripot daw. Kuripot talaga ay may-ari kasi nga hindi tama yung ano. Ako 5 months pa lang bago ako mag 7 months o 8 months, naka 3 increase ako ng salary hanggang umabot ng 30. Then mahaba yung oras ko talaga, naabot 12 hours, 14 hours. Yun yung hindi ko gusto. So nawawalan ako ng oras sa family ko. So isa na rin sa dahilan kung bakit lumipat ako. Yun, nag-resign ako. Sabi nila sa akin, sabi na may-ari sa akin, Jason, anytime pwede kang bumalik dito. Yung position mo dati, yun pa rin yung bibigay namin sa'yo kapag bumalik ka dito. And then yan, naisipan ko, ngayon nagpa part time pa ako doon, every Saturday lang. So meron pa rin akong say kahit papaano doon. Last time nga yung isang barn doon na masyadong ano yung environment, di maganda. Sinumbong ko doon sa farm pinagalitan sila lahat Yeah, hindi kasi inaayos. Anyway, so yun yung experience ko dito sa pangalawa kong trabaho. So nag-work ako dito for 2 years. Yeah, 1 year ako nag-manage, 1.5 years. Then supervisory nung first 6 months, 5 months. Yun. So doon kami nakatira sa farm. Yeah, yan yung naging experience ko doon sa pangalawang trabaho. So hopefully, ang binabanggit ko to kasi mention ko yon kasi gusto kong emphasize yung kung ano yung alam naman natin mga ugali ng mga kababayan natin Pilipino. May mga ganun talaga. Mga karanasan ko sa mga kababayan natin. Kahit sa saan bansa ka po pumunta, may mga ganun talagang Pilipino. So yeah, so hanggang dito sa Canada, nadadala nila yung ugali nila, which is hindi maganda. Kasi ako galing ako ng Japan, talagang puro sumusunod ka lang doon, oo ka lang, oo doon. Sanay ako ng ganun. Yeah, yun. Anyway, so ayun, so malapit ng yung oras. So yung wife ko pupunta na doon sa company nila, papasok na yun doon yung company niya. Yun, so hanggang sa muli o bukas ulit. So yung kwento ko naman is yung pangatlo kong trabaho, which is yung ngayon. Anong trabaho, paano ako nakapunta dito, paano ako nag-apply dito. Yun, so yun yung mga experiences ko dito sa pangatlo kong trabaho. Excuse me. So yun. So maraming salamat. Putulin ko na muna, hanggang dito na muna ulit yung yung may share ko sa inyo. And so bukas ulit. Ayun. So yun, so hingi lang po ako ng inyong suporta sa YouTube channel namin. And yeah, pipilitin namin na mag-vlog araw-araw kung may mga topic na gusto kong i-share ng mga topic sa inyo, o gusto kong i-share. So ayun, so maraming salamat at please subscribe sa YouTube channel namin, and please share na rin po yung videos namin. So ayun, maraming salamat sa inyong lahat, and mabuhay kayo, and isang magandang umaga ulit sa inyong lahat. Bye.